Ops, 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 ops. Saan ka pupunta? Huli ka. Don't worry. Magpe-pray lamang tayo. Alam mo kapatid, ang gospel ngayon ay pumapatungkol sa istorya ni Judas. Judas ka ba? Judas ka ba? Judas ka ba? O sa mga iba't ibang pagkakataon, iba't ibang mga pangyari at iba't ibang gawa, nagiging Judas tayo. Tayo kapatid. Sa mga maliliit na bagay o mga malalaking bagay na ipagkakanunon natin ng ating Panginoon. Hindi ba sabi po kapatid, ang salitang Judas ay maihahalin tulad sa salitang taksil, maihahalin tulad sa salitang pagkakanuno. Kaya ang gospel po ngayon ay hinango kay San Mateo Kabanata 26 talata 14 hanggang 25. At ito ay pumapatungkol sa istorya ni Judas. Ang sabi po rito kapatid, papanaw ang anak ng tao ayon sa nasulat, ngunit sa aba ng nagkakanuno sa kanya't maputi pang hindi na ipinanganak ang taong iyan. Si Judas na nagkanuno sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsabi. Ito yung tanong sa atin. Naghuhudas ba tayo sa ating Panginoon? Aray. Pero sa mga maliliit, mga simpleng bagay, hinuhudas natin ang ating Panginoon. Nagtataksil tayo. Bakit? Sapagkat hindi natin sinusunod yung kanyang mga utos. Hindi natin sinusunod yung kanyang mga instruction. At may 5 bagay po na mga simpleng bagay na akala natin okay lang pero hindi natin alam, ito pala yung nagiging dahilan para maghudas tayo sa ating Panginoon. Ito yung failure natin. Nagiging hudas tayo when we fail, H-U-D-A-S or Judas, when we fail to become humble. Yes, kapatid. Ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. Nagiging Judas tayo sa ating Panginoon pag lagi natin iniisip na tayo maging tanyag at nakakalimutan natin kung sino ba dapat yung ating iangat, kung sino ba dapat yung ating mapapurihan, kung sino dapat yung madakila. Sabi nga po ng dakila sa kababaang loob na si Juan, di ba? Si Juan Bautista, sabi niya, itago mo ko sa iyong likuran. You must increase so that I may decrease. Doon mo makita na ang kababaang loob dapat talaga ang siyang manguna sa isang manggagawa. Pero kung sa tingin mo, ikaw na ang napaparangalan, ikaw na ang naluluwalhati, ikaw na ang sumisikat, at nakakalimutan mong i-front o ipagsigawan kung sino ba dapat, na si Jesus dapat, sa ganung bagay, nagiging Judas tayo. We became Judas when we failed to become humble. Second, we became Judas when we failed to understand. Kapatid, pag hindi natin naintindihan ang katayuan ng ibang tao, hindi natin sila mamamalasakitan, hindi natin sila matutulungan. Lagi daw natin dapat isipin ang kapakanan ng ibang tao. Bakit? Sabi ng ating Panginoon sa kanyang instruction, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ano yung pangalawang instruction? Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kaya pag hindi natin naiintindihan ang ibang tao, hindi natin namamalasakitan, we became Judas sapagkat hindi natin sinusunod ang kanyang utos. We became Judas when we failed to become humble. We become Judas when we failed to understand. And what's the third? We became Judas when we failed to decide. Yes, may mga tao na laging nagsisafety. May mga tao na ayaw mag-decide para sa tama. Laging nasa gitna. Bakit? Ayaw mapulaan ng iba. Ayaw masabihan na may kinakampihan. Laging nasa gitna, laging nasa safety. Kapatid, sabi sa pahayag, kung hindi ka mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, pues isusuka kita. May mga bagay at pagkakataon na kailangan mong mag-decide. At lalong-lalo na ang pag-decide mo ay kung ikaw ay nasa tama. Pag ikaw ay hindi nag-decide para sa ikabubuti at kapakanan ng ibang tao, we became Judas sapagkat hindi natin pinapalo ang kanyang utos. Tandaan mo kapatid, ang nakakaalam ng tama at hindi niya ginawa, siya ay nagkakasala. What's the fourth?
We became Judas when we failed to ask. Nakakalimutan natin magtanong sa ating Panginoon. Dapat paggising pa lang ng umaga, magtanong na tayo. Lord, ano bang plano mo sa akin? Ano bang nais mo sa akin? Dapat kinakausap na natin ng Diyos. Kaya lang, madalas, mas kausap pa natin ang cellphone at aray. Sorry po Lord, totoo po yan. Minsan, mas madalas kausap pa natin yung pinanonood natin basketball. Minsan, mas abala pa tayo doon sa pakikinig or paglalaro natin ng ML. Nakakalimutan natin kausapin ng ating Panginoon. Nakakalimutan natin magtanong sa ating Panginoon. We became Judas when we failed to ask. When we failed to become a friend of Jesus Christ. At magiging kaibigan lang natin ng ating Panginoon kung patuloy at patuloy tayong lalapit at nakikipag-usap sa Kanya. We became Judas when we failed to be humble. We became Judas when we failed to understand. We became Judas when we failed to decide. We become Judas when we failed to ask. And what's the last? We become Judas when we failed to serve others. Kapatid, ang talinghaga ng isang pumasok sa kaharian ng langit, "Come, my faithful servant, enter into my kingdom. Sapagkat dinamitan mo ako nung ako'y hubad, pinakain mo ako nung ako'y gutom, pinainom mo ako nung ako'y uhaw, dinalaw mo ako nung ako'y may sakit, pinuntahan mo ako nung ako'y nabilanggo." Sabi na itong taon na to, "Panginoon, kailan kita dinalaw, kailan kita dinamitan, kailan kita pinakain?" Yun yung mga panahon na ginawa mo ito sa iyong kapwa. This is the right time, kapatid. Pag nag-failure tayo mag-serve sa ating kapwa, we failed to serve God. Bakit? Paano natin paglilingkuran ng ating Panginoon na hindi natin nakikita? Ganun din natin kayang pagsilbihan yung mga tao na nakikita natin. Ito yung hamon sa atin sa Miyerkules Santo. Si Judas, nag-failed siya. Bakit? Sapagkat minarapat niya na siya ang maangat. Si Judas nag-fail sapagkat hindi niya inintindi yung kalagayan ng ibang tao. Hindi niya inisip yung mga kasamahan niyang apostol. Hindi niya inisip yung kanyang Diyos. Hindi niya naintindihan yung purpose niya sa buhay. Naging Judas si Judas dahil nagkamali siya ng desisyon na mas dinicide niya na kunin ang pera, na hinangad niya ang kapangyarihan ng katanyagan at nakalimutan niya na magdesisyon para sa tama. Si Judas ay naging Judas nang nakalimutan niya na kausapin ng kanyang Panginoon. Na mas inuna niyang kausapin yung mga saserdote, na mas inuna niyang mga punong pare. Kaya at the end, si Taning, ang Satanas, ang kumausap sa kanya. Aning huling-huli, si Judas ay naging Judas sapagkat nakalimutan niya na ang kanyang purpose, na maglingkod pala sa tao. Tulad ng mga ginawa ni Peter, ng mga ibang alagad, they serve other, nagsilbi sila, nagpahayag sila ng mabuting balita, nagtulong sila, ibinenta nila kanilang mga ari-arian, until the such time, masasabi sa kanila ng Panginoon, "Come, my faithful servant, enter into my kingdom." Kapatid, sa panahon ng Miyerkules Santo, sa araw na to, magbulay-bulay tayo. Ano yung mga bagay na nagawa ko na hindi gusto ng Panginoon ko? May natulungan ba ako? Nagmataas ba ako? May hindi ba ako naintindihan? May desisyon ba ako na mali? O baka naman, nakakalimutan ko ng kausapin ang aking Panginoon. Kausapin natin ang Diyos sa oras na to. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you Lord sa oras na to, sa pagpapaalala mo na kailangan namin magpakababa. Kailangan namin umunawa. Kailangan namin mag-decide ng tama. Kailangan namin magtanong, kausapin ka. At kailangan namin magsilbi sa aming kapwa. Lord, grant us wisdom kung ano yung dapat namin gawin. Grant us humility to accept things that we cannot accept. Encourage, Panginoon, para gawin naman yung dapat namin gawin. Panginoon, tinataas ko po ang aking mga kapatid na may prayer sa oras na to. Yung mga may cancer, ang kanyang father, mother, may sakit yung kanyang kapatid, may mga babayaran na utang, may problema sa pamilya, may mga pinagdadaanan na kaso, Panginoon, we lift them up to you. Hayaan mo na paalala namin na sa pagpapakapako mo sa krus, tinubos mo na kami. Ipinakita mo na ang iyong pinaka mataas na pag-ibig na ibigay mo ang iyong buhay para sa mga taong minamahal mo.
Panginoon, sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri pasalamat sa matamis sa pangalan ni Jesus ay Panginoon. Amen. Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Kapatid, Judas ka ba? Kung Judas ka, huwag kang mag-alala. Pare-pares tayo naging Judas sa Panginoon. Pero ito kagandahan. Sabi ng Panginoon, huli ka. Nahuli ka ni Kristo. God bless.